Hoy, nandiyan na pala guys. So, tapos na tayo sa ating chapter 1 for reinforced concrete design. At ang pinag-usapan natin doon is yung introduction, yung components ng reinforced concrete, and syempre nag-solve tayo ng mga problems na kung saan ang sinusolve natin is yung details ng pag-arrange ng bars and also yung minimum width na required ng NCP 2015 for a rectangular beam. So today guys, ang pag-uusapan na natin is chapter 2 ng ating reinforced concrete design, which is all about the working stress design or working strength design. Pero ang pag-uusapan natin dito guys is sa beam, na kung saan isosolve natin yung mga moment capacity ng isang beam. At hindi na tayo dadako sa iba pang capacity ng beam such as shear, torsion, or even in column. Kasi karaniwan naman kapag WSD or working stress design, ang dinidiscuss lang ay more on beams. But anyway, still mag-solve pa rin tayo ng mga problems para sa topic na to. So huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa guys. Start na tayo. Tapos, kung gusto natin makuha yung ating tinatawag na couple moment, kasi since equal yung ating CNT pero opposite yung direction, anong tawag sa kanila? Couple forces. Kaya, makakuha tayo or makakapag-create yung ating CNT na tinatawag tayo na couple moment. So, mula dyan, yung ating M is equivalent sa C multiplied by this distance. At anong distance yan? Effective depth minus 1/3 of C. So this is D minus 1/3 of C. O kaya, tawagin natin to as JD. Ayan. So, ibig sabihin, ito ay C multiplied by JD. O kaya, yung ating M is equivalent to T multiplied by JD. Yun yung tatawag natin na moment capacity ng ating beam. Okay? So, ang ating JD, check nyo yung JD natin. JD is equivalent to T minus 1/3 of C. At yung ating C is equivalent to KD, hindi ba? So, magka-cancel out yung D. So, therefore, ang ating J is equivalent to 1 minus 1/3 of K. Kaya, kapag nasolve na kagad natin yung ating C, okay, gamit dito sa ating moment of area, masolve mo yung C, masolve mo na yung K. Kasi di ba C is equivalent to KD. So, meron tayong effective depth, meron tayong C na kakasolve lang natin, makukuha mo yung K. At kapag nakuha mo yung K, makukuha mo na yung J. Kaya makukuha mo na yung moment arm natin para dun sa ating moment capacity. Ngayon, pwede natin kunin yung ating, possible kasi na tanong dito sa crack section is, ano yung stress ng concrete at ano yung stress ng bakal. Pwede natin kunin yan dito sa moment, kung merong given na moment. Okay? So, mula dyan, M is equivalent to C, which is equivalent to 1/2 of FC multiplied by C multiplied by P. Then, multiplied by moment arm, which is equivalent to JT. Yan. So, makukuha natin to yung ating FC. Ngayon, kung gusto natin kunin yung Fs, therefore, ang ating T is equivalent to AS, Fs multiplied by moment arm na JD. Ito makukuha na natin ngayon yung ating F. So, pwede yan. Pero kung moment capacity yung pinapakuha, dito tayo. Kailangan natin makuha itong mga to. Yan. Ngayon, merong mga question dito na ang pinapahanap is yung moment capacity ng beam. Eh, syempre, iba ang strength ng concrete at iba rin yung strength ng bakal. So, possible na mula rito, may masasolve tayo na moment capacity due to the strength of concrete based dito sa FC. Okay? Masolve natin yan. And masosolve rin natin yung moment capacity due to steel reinforcement based on the strength na Fs. So, dalawa yung masosolve natin.
Tapos, masolve yung FC and MS, pipili tayo ng pinakamaliit dun sa dalawa. Yun yung magiging moment capacity natin. Bakit? Kasi mas safe na piliin yung pinakamaliit para safe yung dalawang materials natin. Kasi ibig sabihin nito, may strength yung ating materials sa concrete saka sa bakal. Kung malakas ang ating bakal, hindi mo pwedeng piliin yun as the moment capacity. Kasi kung mas malakas or mas malaki yung value ng ating MS compared to MC, therefore, pag pinili mo to, mag-fail yung ating concrete. Kaya ang pipili natin sa dalawang moment is yung pinaka-maliit. Di ba kanina, sabi ko, pwede natin masolve yung FC at FS kung ito man ang pinapahanap kung meron tayong given na moment. Meron pang ibang way para mahanap yung FC and FS. Gamit lang din naman yung simple bending stress natin sa strength of materials. So, ang ating FC dito is equivalent sa moment na given, then multiplied by, okay, ito yung fiber natin with respect to neutral axis. So, ang distance na yun ay C or KD. Yan. Then, of course, over the moment of inertia with respect to neutral axis. Ganun pa rin, ang centroid ito ay wala sa neutral axis, ang centroid ito wala sa neutral axis. Therefore, para makuha ang ating moment of inertia with respect to neutral axis, kailangan natin ng transfer formula. Okay, para naman sa Fs, syempre don't forget yung ating Fs is divided by N. Yan. So, equivalent to sa M, then multiplied by, anong distance niya with respect to neutral axis? Okay, D minus C. Then over moment of inertia with respect to neutral axis. At kahit ano sa dalawa ang kunin nyo, parehas lang din dapat ang makukuhang sagot. Hindi pwedeng magkaiba. Okay? Hindi pwedeng magkaiba yan. Dapat parehas pa rin. Bakit? Kasi sabi nga rito, kahit anong gamitin nyo, kung ST, okay, or KD and JD, yung mga yan, parehas pa rin daw ang dapat na makuha ninyong results. Okay? So that is for the uncracked section and cracked section. So, dapat naman tayo sa balance design. Ano bang ibig sabihin ng balance design? So, sabi rito, it is a design so proportioned such that the maximum stresses in concrete, yung ating FC, and the maximum stresses in steel are reached simultaneously. So, they fail together. So, dito kasi, hindi pa natin sure na sabay sila na mag-fail. Diba? Sa crack cross section. Bakit? Kasi makukuha lang natin yung stress natin sa FC, tapos makukuha natin yung stress natin sa FS. Ganun lang siya. Pero dito kasi sa balance design, sabay. Ibig sabihin, marireach ng concrete yung ating maximum stress na FC, tapos marireach rin ng ating bakal yung ating maximum stress na FS. So kapag ganun ang nangyari, tinatawag yun as balance design. So same lang din naman siya dito sa crack section. Pero magpo-focus tayo sa strain. Yan. Ganun pa rin naman yung mga notations. KD and C, same na same lang din naman. Yan. So, this is distance C or KD. Yan. So, sa strain naman ng bakal, this is equivalent to Fs over Es. Tapos, mag-ratio and proportion tayo. So, ito nyan, Fc over EC divided by Kt is equivalent sa, ang gawin natin, ipag-add natin to. Yan. Tapos, makukuha natin itong buong distance na to, which is equivalent sa, okay, sa effective depth. So, ipag-add natin, Fs over Es plus Fc over Ec over effective depth. And then, palabasin natin itong K. Yes, magka-cancel out na to. Tama ba? Ayan, magka-cancel out na yan eh. So, K na lang palalabasin natin. So, itong dalawa, nasa baba. Ito namang K nasa taas.
taas. So therefore, K is equivalent to, okay, ang nasa taas is FC over EC. Dito naman is Fs over ES plus FC over EC. Next is, okay, mag-ano tayo rito? Ano tawag doon? Least common denominator, no? So, mangyari dito is, pinakababa. ES multiplied by EC. So, ito nyan, magiging Fs multiplied by EC. Dito naman, FC multiplied by ES. Then, ito, yung nasa taas is still FC over EC. Then, equivalent to K. So, ito nasa, nasa pinakababa. So, ibig sabihin, parang mag-multiply lang yan. So, baba siya eh. Ibig sabihin, multiplied by 1 over EC, di ba? So, kung i-multiply natin ng EC to, anong mangyayari sa kanya? Okay, magka-cancel out yung EC dito. Mawawala na siya. So, ito niyan, over ES na lang tong buong equation na to sa baba. So, paghiwalay natin, no? So, ang ating K is equivalent to Fs, okay, Fs multiplied by EC over ES. Tapos ito naman is FC multiplied by ES over ES. So, that is equivalent to 1.0. So, wala na yan. No? 1.0 na lang. Ito niyan is ito sa taas. And tandaan niyo, di ba, yung ating modular ratio is equivalent to ES over EC. So, ito nakabaliktad. So, therefore, ito niyan is equivalent to 1 over N. So, ngayon, yung ating K is equivalent to FC over Fs over N plus FC. Yan yung ating equation para sa factor K kapag balance condition. So, ibig sabihin, so kapag sinusolve natin yung moment capacity natin under sa balance design, ang tawag doon ay balance moment capacity. So, kapag yun ang tanong, ibig sabihin, isolve natin yung K sa ganitong equation. At alam naman natin, di ba, ang ating C is equivalent to KD. Eh, di masasolve na natin yung ating C or yung position ng or location ng ating neutral axis. Kasi may effective depth. At kapag nasolve natin yung ating K, therefore, masolve natin yung ating J, which is equivalent to 1 minus 1/3 of K. Kaya, masasolve na rin natin yung moment arm na JD. Yan. Hindi madali na lamang masolve yung tinatawag natin ng balance moment capacity. Ganun ang balance design. Paano naman kapag sinabi natin under reinforced design? The steel reinforcement is lesser than what is needed for a balanced design. In this design, the steel fails first, while the concrete has not yet reached its allowable values. But the failure is gradual with the steel yielding. Maganda ang under-reinforced design. Bakit? Kasi ang sabi rito, una raw mag-fail ang bakal bago raw mag-fail ang concrete. So, paano ba pag sinabi natin under-reinforced design? Ang ibig sabihin nun is, hindi natin sinosobra yung mga bakal dun sa ating structural member. So, sir, hindi po ba delikado yun? Yes, hindi yung delikado. Bakit? Kasi kapag under-reinforced, ang sabi nga rito is, yung bakal daw ay mauunang mag-fail before sa concrete. So, ngayon, kapag nag-yield yung bakal, ang ibig sabihin kasi ng yielding ng bakal is, unti-unting bumibigay yung bakal. So, habang unti-unting bumibigay yung bakal, magkakos yun ng cracking sa concrete. At kapag nagkakos ng cracking yun sa concrete, ang nangyayari is, nabibigyan tayo ng warning na, okay, wait lang, nagkakaroon ng cracking, medyo bumibigay na yung bakal at hindi sudden failure ang mangyayari. So, kapag sinabi nating sudden failure, biglaan yun. Okay? So, brittle yan. Yung mga peanut brittle, ayan. So, yung peanut brittle, di ba, pag ganun, crack agad siya.
So, ganun ang sudden failure at hindi ganun ang failure kapag under-reinforced ang concrete. Kasi, unti-unti siya nagbibigay ng cracking. Pero, kapag sinabi natin over-reinforced design, ang sabi rito is, the steel reinforcement is more than what is needed for a balanced design. It is a type of design which is not advisable. Why? Because concrete fails suddenly in compression. Yun naman ang ayaw natin, yung over-reinforced design. So, ang nangyari kasi dito is, eksakto yung design natin kapag sinabi natin balanced design. Ngayon, pinasobra mo. So, since pinasobra mo yung kailangan na bakal para sa ating design, ang mangyayari is sobrang lakas ng bakal. So, kapag sobrang lakas ng bakal, hindi kasi yan mag-undergo ng yielding. Ibig sabihin, hindi siya unti-unting bibigay. So, kung hindi bumibigay yung bakal, hindi yan magkakos ng cracking sa concrete. At kapag hindi yan nagkos ng cracking sa concrete, hindi siya mapagbigay ng warning sa occupancy or sa kahit sinong tao na nandoon sa structure. At kapag hindi siya nagbigay ng cracking, hindi siya nagbigay ng warning dun sa ating concrete, ang mangyayari dyan is tuloy-tuloy yung pag-bend or pag-carry ng ating structural member dun sa kung ano man yung mga loadings na kinikerry niya. Pero wala pa rin cracking. Kasi nga over-design hindi bumibigay yung bakal. Then bigla, maugulat na lang tayo na kahit walang cracking dyan, mag-fail nang biglaan yung ating structural member. Ang tawag dun ay sudden failure or brittle failure. At yun ang iniiwasan natin. Kaya, guys, wag na wag kayong maniniwala na kapag andun kayo sa OJT or kapag nandun kayo sa construction site, ang sinasabi nila, mas maraming bakal, mas maganda. Mali po yun. Okay? Maling-mali yun. Kasi, kapag sinobrahan nyo ng bakal based dun sa design, okay? Sinobrahan nyo yung design niya, kasi kung meron design or bilang ng bakal na nandun sa design, tapos sinobrahan nyo na sinobrahan ng bakal, ang tawag doon ay over-design. At kapag over-design, sudden failure, biglaan ang failure na mangyayari doon. Kasi ang sinasabi ng ibang tao, mas maraming bakal, mas maganda. Mali po yun. Kasi nga, sa sobrang tibay ng mga bakal, hindi sila bibigay. Hindi sila mag-yield at hindi sila mag-undergo ng yielding, hindi sila magbibigay ng cracking at hindi rin sila magbibigay ng warning sa concrete. Yun ang difference ng balance, under-reinforced, and over-reinforced concrete design. Kaya ano po ang pinakamagandang design dun sa under-reinforced design? Yun ang ginagawang design. Doon kasi sa under-reinforced design, ang tawag dun ay ductile failure. At yun ang gusto natin na failure. Pero sa over-reinforced design, ang tawag dun ay brittle failure. At ayaw na ayaw natin yung type of failure na yun. Then last topic for this introduction for chapter 2, the permissible service load stresses, and it is according to NCP 2015 section 429.4. So, ang gagamitin lang natin dito is number 1 for flexure kasi under pa lamang tayo ng flexure. Yung extreme fiber stress in compression is equivalent to 0.45 F'C. Yun yung ating maximum stress para sa concrete. So, ang ating Fc is equivalent to or less than or equivalent to 0.45 F'C. Di tayo pwedeng dyan, lumagpas. Okay? Tapos, yung atin namang permissible stress for steel reinforcement, Fs, shall not exceed in the following. Kapag yung ating grade is 280 reinforcement, 280 megapascal, ang atin daw Fs should be equivalent to 140 megapascal. So, parang 0.50 Fy, no? Ito kasing 280, yun yung Fy or the yield strength or yield stress ng ating bakal. Kapag daw ang ating yield strength is 420 reinforcement or greater and welded wire fabric, plain or deformed, yung ating daw Fs is 170 megapascal. Pero kapag yung ating flexural reinforcement, 10 mm diameter or less in one-way slab or not more than 4 meters span but not greater than 200 megapascal, ang gagawin natin is kakalatiin natin yung Fy. Okay? So, parang lang din naman tayo. Yung parang 280, then kalahati ng 280 is 140. Pero anyway, kapag sa slab kasi, mas mababa pa yung mas mababa pa yung tawag rito, yung ating yield strength. Kasi 10 mm lang, 10 mm diameter, masyadong maliit yung cross section ng bakal na to. Ibig sabihin, mas maliit yung strength niya. So, not greater than 200 megapascal para makuha yung ating Fs, that is equivalent to 0.50. So,
Saan tayo pumapasok? Halos ito lang. Yan, sa 280 or sa 170 megapascal. So anyway, ibibigay naman yun no? Ibibigay naman yung, usually, binibigay naman yung given na Fs. But anyway, kung hindi man ibigay, ibig sabihin yung kailangan hanapin, yung stress na marireceive ng bakal. So, that's it. That's the introduction for our Chapter 2, Working Stress Design. So, napakahaba na naging usapan natin at discussion natin dito sa introduction ng ating Chapter 2. But anyway, we hope na nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan sa mga discussion namin. At syempre, mag-move na tayo sa mga problems ng ating Chapter 2. Again, this is Engineer Bon Jovi Arbello and you are watching CEBOX. Of course, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!